mga kababayan po natin at kunan po natin ang statement itong si Ka-Eric sa mga kaganapan po dito kung ano po yung kanyang masasabi po sa mga pagtipon-tipon ng mga tao dito ngayon sa Israel para magpahayag po ng kanilang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos na ito at dahil sa sobrang pagigipit ng House of Representatives. Sir Ka-Eric, ano po ang inyong masabi po? Hi, maraming salamat sa mga independent media group, no, like ito mga media vloggers na nagsasagawa ng kanilang information campaign through social media sa YouTube at sa Facebook. Ako po si Ka-Eric. Ako po ay nagre-represent dito ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa gobyerno. Subalit kami po ay hindi na natutuwa sa nagaganap na mga pangyayari sa maruming laro ng politika sa ating bansa. Kung kaya ngayong umaga, si Ka-Eric po ay pumunta dito sa EDSA Shrine para magpakita po ng solidarity message and solidarity presence ng ating pakikipagkaisa sa mamamayang Pilipino na nananawagan ng matino na pag-ayos ng ating pamahalaan. Kung si Pangulong Duterte pa kagabi sa kanyang press conference, we now have a fractured government. Ibig sabihin po, unti-unting nabibiyak at nabibitak ang ating pamahalaan. At malinaw na sa kung saan nanggagaling po yan. Nanggagaling po yan sa marumi at abusadong laro sa politika nila Martin Romualdez at nila Marcos Jr. At dahil dyan, mga kababayan, kailangan pong pumuna ang mamamayan. Kailangan natin magsagawa ng paninindigan, magsagawa ng ating pagpapahayag. Kaya tinatawag nga ito ng ibang mga naunang nagtipon dito kanina na ito ay araw ng pagsasalita, araw ng paghahayag or speak up day. At dahil dyan, makikita natin na spontaneously, na-observe ko rin mga kababayan, ay unti-unting dumadami po ang mga tao dito sa EDSA Shrine, sa area ng EDSA Ortigas Junction. At dahilan po yan sa nakikita nilang hindi na maganda ang nangyayaring panggigipit, pang-aabuso at paglalapastangan sa mga karapatan ng ating mga mamamayan. Lalo na po ang pangbabastos at panggigipit sa opisina at integridad at otoridad ng ating Vice President na si Sara Duterte. Wala nang respeto sa independence and integrity ng Office of the Vice President itong mga ganid at sakim na mga abusadong politiko ng mga bata-bata at talipores ni Martin Romualdez. Pangalawa, malinaw po na ang mga resource persons ay kanilang ginigipit, tinatanggalan ng karapatan, pati po ng mga constitutional rights ng mga tao. Yan ang dahilan kung bakit sa tingin ko magkakaroon ngayon dito ng Speak Up Day ang mga mamamayan dito sa EDSA Shrine para ipakita ang kanilang galit, ang kanilang hinaing at ang kanilang gustong ihayag na dapat marinig ni Marcos Jr. ang binanggit mismo ni Pangulong Duterte kagabi na dapat ayusin ang gobyerno. Hindi yung pamemersonal, hindi yung pananakot, hindi yung panggigipit. At pangalawa, idadagdag ko na rin, malinaw din ang binanggit ni Pangulong Duterte kagabi kung bakit nangyayari ang ganitong kalapastanganan, pang-aabuso sa mga karapatan ng mamamayan at mukhang inutil na uri ng pamamalakad sapagkat tinukoy ilang bisis ni Pangulong Duterte kagabi sa kanyang live press conference na si Marcos Jr. ay lulong sa droga. At dahil dyan, challenge ni Pangulong Duterte ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police na manindigan kung ano ang kanilang panawagan. Kung pababayaan ba nilang manatili na ang ganitong ginagawa ni Mr. Marcos ay ipagtatanggol nila na parang hindi na siya ang totoong Pangulo ng bansa, hindi na siya ang pinagmumula ng otoridad at kapangyarihan ng Pangulo ng bansa. Malinaw po na si Pangulong Marcos ay nawawala sa direksyon bilang totoong Pangulo ng bansa. Yan ang panawagan ni Pangulong Duterte kagabi. As voluntary as it can be, na dapat manindigan ang Armed Forces of the Philippines at i-demand nila kung paano
nangyari na ang isang presidente na publicly known ay gumagawa ng illegal na bagay kagaya ng pagka-involve at pagkalulong sa illegal na droga, ay ayaw niyang harapin ang drug test in public, scientific and real drug test. So, questionably ngayon ang kanyang pagiging commander-in-chief, the way it was discussed kagabi ni former President Rodrigo Duterte. Sa tingin ko, marapat lamang na magsalita ang mamamayan. Sa mapayapang pamamaraan, sa mapayapang pagtitipon, hindi natin masisisi na ang taong bayan ay lalabas dito sa lansangan, hindi lamang dito sa EDSA Shrine, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And even sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagsasalita at naninindigan na ang mamamayang Pilipino. I think hindi na ito mapipigilan ni Marcos pa. At tuloy-tuloy po na sa tingin ko, lalawak po at sisiklab ang tindi ng galit ng mamamayan kung magpapatuloy ng isang branch of government, which is yung House of Representatives, ay mag-abuso sa kapangyarihan at kukonsintihin ni Mr. Marcos. And therefore, ito yung tinatawag ni Pangulong Duterte na fractured government. Wasak, nababasag, at unti-unting nabibiyak ang ating pamahalaan. Yan ang dahilan kung bakit ang mga pundo na hinahanap ng mamamayan, number 1 dito, nasaan na ang 500 billion pesos na Maharlika Fund. For 2 years, hindi natin alam saan ito napunta. Walang accounting, walang investigation, walang report, walang liquidation. At ang mga government agencies na dapat ay para sa kapakanan ng mamamayan ang pondo na ito, mga kababayan, number 1, SSS, 62 billion ang inambag sa Maharlika Fund. Ang GSIS, 62 billion din. Ang Land Bank, 62 billion. Ang Development Bank of the Philippines, 62 billion. So napakalaking pera po ito. Ang binanggit ni Pangulong Duterte, 250 billion coming from GOCC lamang, or Government-Owned and Controlled Financing Corporation and agencies, SSS, DBP, Land Bank at GSIS. Pero mayroon pang 250 billion na kay Marcos mismo na nanggaling na mga tinipon na pundo, which are also public fund. So we are looking at nasaan na ang 500 billion pesos na pundo ng bayan. Bakit hindi ito imbestigahan? Bakit hindi ito gawa ng paraan ni Martin Romualdez kung totoong nag-iimbestiga sila para pangalagaan ang kaban ng bayan at ang pundo ng mamamayan? Bakit hindi inahanap itong 500 billion pesos na Maharlika Fund? Number 2, binanggit ni Pangulong Duterte kagabi na mayroong 129 billion pesos na nakuha ang gobyerno sa palihim at patago na pagbebenta ng 25 na tonelada ng ginto. Ito, Brother BMR, ay ginto ng mamamayan. Ginto ito ng taong bayan. 25 tons, 25 tonelada ng ginto. Gold reserve po ito ng taong bayan. Palihim at patago na ibinenta nila Marcos sa halagang 129 billion pesos. Nasaan ito? 129 billion pesos. Bakit hindi ito imbestigahan? Bakit hindi ito ihayag sa mamamayan? Number 3, nasaan na ang mahigit 60 billion na nakuha na nila sa loob ng PhilHealth na dapat gamitin sa pagpapalawak ng coverage ng PhilHealth at gamitin para sa mga mahihirap na sektor ng mamamayan at lipunan. Nasaan po ang 60 billion dahil lang naiwan 29 billion lang. So ibig sabihin mga kababayan, kung hindi pa nag-intervene ang Supreme Court, ay hindi pa magkakaroon ng pagtigil sa pangungurakot sa PhilHealth Fund na ginagamit sa ayuda there, ayuda here. Ang pinakamatindi ngayon, nasaan na ang 1.3 trillion pesos na flood control project na ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, ang mga kontraktor nito ay mga kongresista din na mga kaalyado at mga kasabwat at kaalipores ni Martin Romualdez. Nasaan ang 1.3 trillion pesos na flood control project for the year 2023 and 2024? Yun po ay mga valid issues na mas malala, mas matindi kaysa kung ano po ang kanilang sinasabing paninira kay Inday
Inday Sara Duterte na inabuso daw ang 125 million pesos. Samantalang nai-report na ito at wala namang negatibo o irregularidad na diniklara ang Commission on Audit. At ginagamit nilang issue na ito para tapunan ng putik at ng mga pangbabastos at pagtatarantado ang integridad ng ating Office of the Vice President na si Sara Duterte. So malinaw mga kababayan, bilyon-bilyon hanggang trilyon na pondo ng mamamayan ang nawawala dito sa ilalim ng administrasyon ni Mr. Marcos at ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Ito ang totoong issue. Ito ang dahilan kung bakit dapat magsalita, dapat magpahayag at dapat manindigan ang mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit si Ka Eric ay nandito rin sa EDSA Shrine ngayong umaga. At nagtitipon-tipon tayo dito sa mapayapang pamamaraan. Hindi po tayo magsasagawa ng kaguluhan, hindi po tayo mananawagan ng pag-aalsa. Tayo po ay mananawagan ng pagkakaisa ng mamamayan. Pagkakaisa para magpahayag, magtanong at maghanap ng kasagutan doon sa sinasabi natin na trilyones na mga pondo na hindi may paliwanag ni Mr. Marcos ng kanyang asawa na pakialamera na si Lisa Romualdez naging Romualdez tuloy, no? Kasi parang magkapareho na sila ng mukha Caracas. Narambol na yan, rambol. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez at si Ferdinand Marcos Romualdez na rin. So kasi ito ang tinatawag na mayroong nagaganap na kasindikatuhan sa ating gobyerno. There is an existing mafia and triumvirate of syndicate operations inside the government of Mr. Marcos. Sir, hindi ba siya si Piatos, si Lisa Marcos? Baka nga, pwedeng siya din. Pero ang isang pangalan daw niya ay Rosemary Chippy. At ang isang pangalan na hinahanap nila sa Inday Sara ay si Juana Chisring. Ay, grabe po. Eric, ano po yung masasabi mo kay Eric sa payag ni Bongbong Marcos kahapon na papalag na daw siya? Papalag siya, magpa-drug test muna siya. Ayun. Paniniwalaan natin ang pagpalag niya kung harap-harapan na mag-hair follicle drug test si Mr. Marcos. Kaya Eric, excuse po. Anong masasabi nyo doon sa ibang bansa itong makailan lang na IPIC summit na hindi siya umatin? Hindi siya natin kasi nahihiya siya. May drug test daw doon eh. Pagdating doon. Pangalawa, nahihiya siya dahil sa loob lamang ng isang buwan, 6 na malalakas na bagyo ang tumama sa Pilipinas ni isang matino at malinaw na pagresponde, wala siyang nagawa. Inanod ng baha ang kanyang mga bulok na flood control project ng pinsan niya at nilunod sa mga putik at baha ang mamamayang Pilipino. Yes. Kaya hindi siya pumunta sa APEC dahil kahiya-hiya ang kanyang mga responde sa totoong krisis ng ating bayan. Magaling lang siya magsalita. Parang nagdi-declamation contest sa elementary sa linggo ng wika. Kung nakakita kayo ng linggo ng wika, parang ganun magsalita ngayon si Mr. Marcos. Kaya Eric, Para lang sa contest. Pero sa laman, sa sustansya at sa aksyon, wala. Nakatiwangwang at nakalutang ang ating pamahalaan na kung si Pangulong Duterte pang mag-describe, we have right now a fractured government. Pag sinabing fractured, baldado. Basag ang ating gobyerno. Bakit? Dahil hindi po marunong mamuno bilang Pangulo ng Bansa si Mr. Marcos. Yan ang dahilan kung bakit nandito tayo sa EDSA Shrine. Kay Eric, tanong kay Eric, sir. Yes. Ikaw po ba, sir, ka Eric ay naniniwala na mayroon po ba ngayong nabubuong sabuatan sa pagitan ng House of Representatives? Hi, Brother JM. Ni Martin Romualdez. Okay. Ready ba sa nandiyan ay dalawang official natin. Hi, Miss Maharlika. Wait lang ha. Doon lang kayo. Nandito si GM, si Agent GM Morales. Okay, sige. Ito. Ayan, dalawang itlog. Dalawang itlog. Kailangan pa Wait lang isa. ha. Para mapakinggan ko si Miss Maharlika, konting katahimikan lang. Sige. Sir, kailangan pa isang itlog. Okay, go. Oh, Ayan, dalawang itlog. thank you, GM. Sir, Kanina nasa-live ko sir, tanggalin mo sombrero mo, sir. Tanggalin mo yung sombrero mo. Sasabog.
Miss Maharlika, nakakatabang puso, very encouraging at very inspiring. Nakikita namin ni Brother Agent J. Morales na nagtipon-tipon ng kusang loob ang mamamayang Pilipino para magsalita, maghayag at manindigan sa araw na ito sa mapayapang pamamaraan at pagtitipon no less than the very historic area dito sa EDSA Shrine, sa junction ng Ortigas EDSA. Nakikita ko ay mahigit na malapit-lapit na 2,000 ang mga taong nakapaligid dito. In a matter of only 1 hour and a half, Miss Maharlika, at ito ay isang indikasyon na talagang nagmamatyag at mulat ang taong bayan at nagaantay sila ng tamang pagkakataon para lumabas, magtipon-tipon, sama-samang kumilos at magpahayag upang marinig at maalimpungatan si Mr. Marcos at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at ang kasabwat nilang sindikato na asawa niyang si Lisa Araneta Marcos na itigil na nila ang kanilang ginagawang paglapastangan sa kapangyarihan, paglabag sa batas, sa saligang batas lalo na, at ang kanilang paghari-harian at pagdiyos-diyosan pabor sa kanilang mga oligarko at multi-billionaire na mga kasabwat na barkada habang nalulukmok, Miss Maharlika, mga kababayan, ang milyong-milyong mamamayan at pinagtatakpan nila ang in-expose kagabi ni Pangulong Duterte. I was shocked. Si Pangulong Duterte was able to deliver a very strong message, Miss Maharlika. 25 tonelada ng gintong reserba ng bansa, palihim at patago na ibinenta nila Marcos sa halagang 129 billion pesos. Ang Maharlika Fund na kapangalan mo, hindi na makikita ngayon ang 500 billion pesos na mga pundong inilaan na nanggaling sa SSS, DBP, Land Bank at JSIS at iba pang mga sources galing sa pondo ng gobyerno. Ang PhilHealth, mabuti na lang nahabol pa ng Supreme Court TRO. Miss Maharlika, mahigit 60 billion ang hindi makita. At sa pondo ng PhilHealth, kawawa ang mga mahihirap na milyong-milyong mamamayan na nagkakasakit dahil ang PhilHealth ngayon ay walang halos pondo na idadagdag sa pag-cover ng ating mamamayan. Ang malala pa, Miss Maharlika, ang 1.3 trillion na mga flood control project for 2023 and 2024 inanod na sa bulsa ng mga kawatan at durobo ng mga politiko na karamihan kasabwat ni Martin Romualdez at nila Marcos. Lahat ng ito na ibunyag kagabi sa isang live talk to the people ni Pangulong Duterte. At ito ang continuation ngayon ng pagtitipon na yan at paghahayag, Miss Maharlika, dito sa EDSA Shrine through your channel at sa mga kagaya po ni Ginoong J.M. Morales at mga katulad nila na mga independent media vloggers and media practitioners na kagaya ninyo, nagkakaroon ngayon ng lakas ng loob ng paghahayag ang mamamayan at unti-unting lumalawak at dumadami na po ang nanonood at nagtipon-tipon ngayon dito sa EDSA Shrine, Miss Maharlika. Ayun na. Mula. Ang nakikita ko dito na maliban kay Agent J.M. Morales na isa sa mga ninarespeto ngayon na whistleblowers kagaya ko rin na nagsisiwalat ng katotohanan ay ang tumawag sa akin ang grupo nila Undersecretary former USEC Ben Ranque. Papunta na rin dito and we are waiting the words coming from Camintong Laurel. Mga scholars naman ito. Yes, MJ. Okay, nandito rin daw sila ang mga SMNI. Si MJ Campbell. Si MJ Kiambao, nandito na rin. Oo, mga independent vloggers, kila BMR, at ang mga iba't ibang grupo na mga Bisaya vloggers, nandito rin. At marami, mga mahigit na sila 30 dito, nakapaligid, nakadeploy na Miss Maharlika on their own. At mga marami akong nakausap, bago ako magpa-interview ngayon sa iyong channel, Miss Maharlika, may mga taga Bulacan, may mga taga Caloocan, may mga taga Malabon, taga Tondo, at may mga taga Cebu na bumaba lang dito at nagtipon-tipon. Marami pong may mga taga Mindanao na rin. At mga siyempre, Miss Maharlika, hindi magpapahuli mga taga Ilonggo, mga kagaya mo. Ang dami dire. Anda mo, Gid.